vlog episode naman po. Lala mo, Brain is here. Welcome back to my channel. Tatapos ko lang mga kalala mo maglinis ito kay Batmil. So ngayon naman, hapatuyo ko na siya. So papahira naman natin siya ngayon ng pampakilap. So ang gamit kong pampakislap para sa kanya is BS1. Yan, protector. Tsaka syempre para sa gulong, Rain Harry. Yan, tire block. So slapin ko lang muna siya para pogi, di ba? Tagal na rin siya hindi nalilinis, ngayon na lang ulit. Dahil puro ako busy. Yan. So ang gagawin ko, pakislapin muna natin siya. Yan. Pinasa ko na lang muna yung mga basa-basa niya para smooth na smooth siyang pahira ng pampakislap. So yung mga bago nating sticker, mga kalala mo ba? Dito sa kabila. So punasan ko lang muna, may mga basa-basa pa siya. So ang ginagamit ko pampapunas sa kanya is ito, yung parang microfiber na basahan. Microfiber. Tapos tsaka dalawang foam. Ito para sa pairings. Tapos ito naman para sa mga gulong. Tsaka sa tapakan. So yan. Kaya ito rin tayo ng gamit. May mga tools tayo sa loob. Diba? Slap. Slap. Ito yung sticker na binigay sa atin ni Parang Noel. Shoutout nga pala kay Parang Noel Pili, mekaniko po ng Wiltec Arayat. Slap na mga kanala mo. So ito basahan na ito, pang finishing to. Naipunas ko na ng buo ito mga kalalabog. Sabayan ko ng basahan para lalong makilap. Sa gulong naman ang ginagamit ko, tire block, syempre. Saka ibang foam din yung gagamitin natin sa gulong. Yung makalala mo ba? Minasa ko dito tangke ko. Kailangan malinis dito tangke para pogi. Slap na. Parambahan nyo. Tapos na natin pakilapin ang ating Batmil. Ito, katulong tayo ng maging pupunas. Salamin na lang, hindi na pa napupunas. Wow, diba? Parang bago. Wait, what are you doing? What are you doing, baby? Ito yung gloves natin mga kalala. What are you doing now? About? What's that? Are you wearing this one? Are you wearing? Would you like to wear this one? You like to wear? Huh? Oh, this one like this. Like that. Yeah. See? You have 5 fingers. See? 1, 2, 3, 4, 5. So your 5 fingers is here. Yeah. What? This one. Okay. This one also. Go. Open. Go. It's okay. Yan pa yung matanggalin pa yung kakapakat eh.
This one? And this one. Yeah, rider na siya. Gloves. Katawa. Nakabili ng upo si mama. Bilog ang laki. So, di ko alam po anong gagawin na nandito. Gusto ko sana ipagawa dito is lalagyan ng noodles, mga kalala mo. Gigisa siya tapos merong noodles. May tuyo pa dito. Mga halaman ni mama. Papaikot. Welcome back to my channel. Yan, nakaliskisan na ni mama yung baboy. Nakaliskisan ni baboy. Hindi ko nga makaliskisan, ba't parang magulat niya? Sak naman po. Mura naman. Yan, ganyan po ang diskarte na pagbabalat ng upo. Kakaskasin lang. Sobrang ipis po ng balat niyan. Isang upo na mayroong baka. Isang upo na may baka. Natatawa ko. Natatawa ka. Natatawa kasi ko din sa... Ang dami mong pansa. Ang dami mong nanonood sa vlog mo, ma. Binabarat mga tips mo sa halaman. Magaling ka talagang mag-tip. Ano tip? Galing talaga ako mag-tip. Yan, nakikita nila paano balatan itong upo. Ay, magulang ng apo. Magulang, may ano na. Kagulangan na yung upo. Matigas na yung buto, eh. Kaya dapat igigisa na lang siya talaga. Hindi pwedeng laga. Hinugasan ko na yan. Ako? Oh, hihiwain ko na po ito ngayon. Slice na. Natatawa. Medyo may kagulangan na nga ere. Healthy sa katawan to eh. Good for the heart. Bilis ang upo, lalagyan ng kamatis. Noodles sa oras. Ano may ato na malambot ko. Oo. Pag malambot na yun, saan natin lalagay yung noodles? Ito na natin yung noodles.
Mamaya-maya, luto na. Madami pa yung upo sa noodles. In a minute, luto na yan. Ayan na, finished So yan po product. ang ginisang upo with noodles na mama. So yung mga kalanamove, sarap tumambay dito sa itaas. Hangin-hangin. Maraming makikita dito ang mga kalanamove. Tambay muna tayo rito mga kalamove sa Luyan. Yan, dito sa terrace. Yan. Nakita nyo dito tayo sa taas. Yan, dito tayo sa taas. Second floor. So, dito lang, higa-higa lang muna. Relax, relax. Kasi presko dito. Saka malamig. Mahangin-hangin. Lalo na sa hapon. Napakasarap dito tumambay. So napanood nyo na po yung pagluluto ni mama ng ginisang upo na mayroong noodles. So mga kalanamove, pawatch na lang po itong video. Yan, ng mami ni Baby Rom. So balik kahapon is nagpa-check up na po si Baby Rom din sa Kabanatuan. Ngayon tingnan po natin yung resulta po ng kanyang pagpapa-check up, kung ano po ang findings ng doktor para po dun sa kanyang mga mata. So pawatch na po ito mga kalanamove, pagpunta po nila sa Kabanatuan. So masaya, salamat nga po para sa mga subscribers, viewers, share, at sa mga likers. So pawatch na po yung video na ito. Sa tawag dito, yung di ba may sinabi ng kasasaya na pwede natin refer sa Pedja Octa. Kasi kung sa ngayon natin gagawin, yun nga, malabo ang chance na ayaw natin dahil mababa ang chance po na makakita. So, anuhin muna natin na medyo malaki na siya, tapos yun na, pag yung puso niya ay medyo okay na. Kasi masyadong high risk po yung bata. High risk nga po yung sinabi. Tsaka, kumbaga sa huwag daw natin ipagsapalaran. Kasi, hindi pagsapalaran natin. Kung sana sure po tayo na nilinaw siya, pwede natin isapalaran. Lalo na po kung halimbawa, operahan nga daw po siya, yung patutulugin, mayroon daw kung baka hindi na magising. Yun nga, high risk po dahil may problema po pala sa puso. Ngayon po, kung talagang na siya, maaayos po yung kondisyon ng puso niya, lalaki siya, edi ikuha po natin ng second opinion sa isang doktor po natin na sabi nga, kasi hindi rin naman po regular ang clinic ng Once lang daw po once in a month lang. Tapos yun nga, mahirap pa kukuha ng schedule kasi isa nga lang po siya na dumarating dito sa Nueva Ecija monthly. Punuan, hindi natin pwede pagsabayan sa Kita nyo, siguro napansin nyo din, inuuna natin yung baby. Super bait po sila. Buhat doon po sa gwardiya, hanggang doon po sa loob. Mapalalaki, mapababae, ang babait po nila. Kaya po na ko dahil kanilis pa po naman talagang private po ang nila Kaya po medyo mababait po sila. Kami doon nagdadala ng pasyente ka ngayon dahil nga po malayo doon sa mga maraming sakit. Saka maganda yung area po. Talagang kumbaga pinaliwanag naman po maigi, kaya lang dahil sa iba yung biglang parang binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi nga na high risk nga daw po siya. Kumbaga, kahit maoperahan, hindi pa rin tayo sigurado na lilinaw yung paningin niya. Tapos lalo na baby siya, kung patutulogin,
Yun daw baka hindi na magising. Ano talaga doon. Oo. Tapos, Nakakapaglamot yung resulta, pero yun nga, kung kaysa naman sa ipagsapalaran natin na okay naman yung mukha naman healthy. Maayos naman na siya, diba? Kahit na may sakit siya sa puso. Pagod sa biyahe. Anything po na pag talaga maayos na yung condition niya, pwede naman po natin i-refer po kayo mag-alala na parang kagasabi ko nga po kay Doc Renz. Parang kagaya po yung naging resulta namin nung napunta kami sa heart niya. Dahil kumbaga sa mababa po yung timbang niya at hindi naman din pwede natin pagsapalaran niya na maoperahan yung baby niyo kung baka hindi kayanin ng katawan niya dahil sa sobrang gaan, sa sobrang bata pa. Akala po namin dahil sa kumbaga yung pagtingin doon sa mata niya na yung isa daw kasi maliit eh. Maliit nga daw. Kahit tulog pa siya, agad nakita ni Doc. Nahipo niya na po pagad na hindi pantay yung parehas na mata niya. Okay lang sana kanya kung dalawa yung mata niya na parehas ng liit at saka hindi siya ganyang kabata masyado. Ayun, malay mo kanyang ganyan. Pagdating sa tenga niya po. Opo. Yung sa tenga niya rin po, inaanahan kami na pinapayuhan po kami mag-hearing aid. Yun po. Ngayon sa mata, meron din puro high-tech. Ayan. Ito po. Pero at least, di ba, sa 9 months na yan, maano na siya. Maano siya. Talaga pong lumalaban po siya. Ayun na nga, natin, pag-try natin na gano'n. Kumbaga marami naman po kasi kumbaga ngayon, organization na po sa ganyan na. Nga po kaya, kumbaga nagpatulong po kami dyan sa nagbablog. Para po, kumbaga, yung mga pangangailangan niya. Buti nga dito rin na-refer ni Lafonsel. Opo. Sabi ko nga, buti nga yung kako, dalawa na yung hospital natin na pinagdadalhan. Kasi sa iba, magbabayad pa tayo ng scan. With or without resulta naman po, na walang binigay na print out sa inyo, yun naman din po. Yun po. Sabi ko, anong binigay sa atin na resulta? Ano pakita natin kay Doc Alan ako? Hindi, okay lang yun. Kasi nagkataon na nawala doon si Doc Alan, biglang nag-change ang schedule, kaya hindi ko i-inform. Nagulat ako pagbukas ko ng FB kanina. Naku, sabi ko, ba't walang schedule si Doc Friday ng morning? Buti naman nag-text kayo. Kaya hindi agad nakasagot si Doc. Siguro syempre nag-breakfast or Pwede naman po. Dati, napatingnan na po namin siya. Kaya ikaw po si Mada, huwag kang malungkot masyado. Natin maging healthy yung bata. Kanina nga po ay. Nalutang na siya. Papalala na po. Kaya ba't naman pinapasok po ako ni Doc Renz? Huwag kang masyado lang po paniwala. Dahil importante, ligtas yung bata. Yun nga po. Kasi yung maopera, hindi naman tayo sigurado kung mabubuhay siya o malilinaw yung mata niya. Kasi high-risk siya eh. Kaya huwag ikakalungkot yung hindi natin parimedyohan ngayon yung mata na hindi baling may katarata isa ng mata basta maging healthy. Sabi ko nga po, di ba rin na mag-alaga na kami ng bulag, basta't buhay po siya. Hindi, isang mata pa lang. Yun Kung nga sinabi natin na bulag pa rin. Talagang parehas na po yun. At isang mata lang pa, ayaw natin maging healthy siya. Yun na natin doon. Yun yung pagpapasalamat natin doon. Ito mo, ang laki niya para sa age na 9 months, di ba? Matangkad, kumbaga matangkad po siya mahaba. Alam mo ingatan mo kung ini-expose masyado sa maraming tao. Medyo pa. Sabi na naman po sila, yan, ganyan po. Kaya nga parang mulala po siya ng, isa na talaga po kami lalabas pag may check-up lang po niya. Kaya desperado po siya nasa kwarto lang. Kahit saan naman magpunta yan, iingatan naman nila kasi baby. Concern naman lahat ng tao pag ganyan na bata. Kasi nga wala silang vaccine, walang gano'n. Marami po talaga kami sa amin. Masarap po, sabi po kay Doc Alan. Maraming salamat po talaga. Tsaka po kay Doc Renz po. Ito po, mababait po.